Pinirmahan ng sarili kong asawa ang kamatayan ko para sa kanyang kabit. Habang nakaratay ako, narinig ko ang bawat halakhak nila. Sa silid na dugot pawis ko ang nagpundar. Akala nila, isa lang akong mahinang may bahay. Hindi nila alam, ang babaeng pinagtaksilan nila ay isang natutulog na reyna ng dilim. Sa pagdating ng isang makapangyarihang general, sisiguraduhin kong bawat luha ko ay babayaran ninyo ng dugo. Handa ka na bang makilala ang tunay na Lina? Ayoko na siyang makitang nahihirapan, attorney. Masyado nang matagal ang pagtitiis ng asawa ko. At bilang katuwang niya sa buhay, ako na ang gagawa ng pinakamahirap na desisyon para sa kanya. Oras na para bitawan siya. Ang tinig ni Jose ay gumaralgal, punong-puno ng pagdadalamhati na tila bawat salita ay galing sa isang pusong nagdurusa. Ngunit sa ilalim ng puting kumot ng hospital bed, sa loob ng katawang tila isang estatwang walang buhay, ang diwa ni Lina ay sumisigaw sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Narinig niya ang bawat kataga. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon ng silid na humahaplos sa kanyang namumutlang balat, ngunit mas matindi ang lamig na dulot ng mga salitang binitiwan ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ang silid na ito, na puno ng amoy ng gamot at antiseptiko, ay naging saksi sa kanyang lihim na pagtangis. Ang ritmo ng makinang nagbibigay sa kanya ng hininga ay ang tanging nagpapatunay na hindi pa siya tuluyang nilalamon ng dilim. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib na tinutulungan ng mekanismo, tila may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kamay ni Lina na nakapatong sa kama ay magaspang. May mga bakas ng peklat at kalyo, mga marka ng pagiging isang lihim na tagapagtanggol sa nakaraan, ngunit sa huling 10 taon, ang mga kamay na ito ay naging alipin lamang ng pagmamahal kay Jose. Sila ang nagluto ng paborito nitong pagkain, naglaban ng mga damit nito, at nag-alaga rito noong panahong wala pa itong pangalan sa lipunan. Narinig ni Lina ang paglapit ng mga yabag ni Jose sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng pabango nito, ang pabangong siya mismo ang bumili bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Ngunit kasabay nito ay ang isang kakaiba at matapang na amoy ng bulaklak. Isang pabango ng babae na hindi kanya. "Don't worry, hon," bulong ni Jose, na ang labi ay tila malapit sa kanyang tainga. "I will make sure na hindi masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Sandra and I will take care of your savings." Sino ba ang mag-aakalang ang isang simpleng housewife na tulad mo ay may itinatagong milyon-milyon sa isang offshore account? You were so good at hiding secrets, Lina. Pero mas magaling ako. Isang mahinang hagik-gik ang sumunod mula sa kabilang panig ng kama. Alam ni Lina ang boses na yon. Si Sandra, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Naramdaman niya ang maras na haplos ni Sandra sa kanyang buhok, isang kilos na puno ng pangungutya at pagkaayaw. "Ang tagal din nating hinintay ang moment na ito, Jose," wika ni Sandra sa tonong Taglish na tila ba nandidiri sa paligid. "I'm so tired of playing the second fiddle. Ngayong pipirmahan mo na ang DNR, we can finally start our life together with her money. Imagine, she worked so hard as an agent before, only to give everything to you, and now, to us. How ironic, right?" Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Lina. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa mga sugat ng kanyang katawan mula sa aksidente, kundi mula sa pagkawasak ng bawat alaala ng kanilang pagsasama. Ang kanyang puso, na pilit na kumakapit sa buhay, ay tila isang ibong may bali, ang pakpak na pilit nagpupumiglas sa isang rehas na bakal. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, gusto niyang ituro ang mga ito at isigaw ang lahat ng katotohanan, ngunit ang kanyang katawan ay isang bilangguan ng laman at buto. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng takip ng ballpen, ang bawat hagod ng panulat sa papel
ay tila tunog ng isang hatol na kamatayan sa kanyang pandinig. Sa bawat guhit ng tinta, unti-unting pinapatay ni Jose ang lahat ng pagkakataon para sa kanyang muling pagbangon. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay siya mismong nagtatanggal ng karapatan niyang huminga. Tapos na, sabi ni Jose na may tono ng kaginhawaan. Bukod sa DNR, pirmado na rin ang paglilipat ng mga properties. Sa loob ng 24 na oras, ititigil na nila ang support system. Magiging malaya ka na, Lina. At magiging malaya na rin ako mula sa pagpapanggap na mahal kita. Iniwan nila ang silid na may kasamang mahinang tawanan. Iniwan si Lina sa gitna ng malamig at mapanglaw na puting ilaw ng ICU. Ang tanging kasama niya ay ang paulit-ulit na tunog ng monitor na nagpapakita ng kanyang mahinang pintig. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at pighati. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang mamatay sa kamay ng taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay at dangal? Habang ang kanyang sariling pawis at dugo ang magiging pundasyon ng kaligayahan ng mga taong nagkanulo sa kanya. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ng ospital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa dibdib ni Lina. Ang bawat pag-angat ng piston ng mechanical ventilator ay naglalabas ng isang mahinang bugso ng hangin, isang mekanikal na buntong hininga na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang buhay ay nakasabit na lamang sa isang manipis na kable ng kuryente. Habang nakaratay, ang kanyang diwa ay tila isang ligaw na kaluluwa na naglalakbay sa mga pasilyo ng kanyang nakaraan. Pilit na hinahanap ang sagot kung paano siya nauwi sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Naaalala niya ang mga gabi sa ibang bansa, noong siya ay isa pang elite agent na kilala sa bilis at talas ng isip. Ang amoy ng pulbura at ang lamig ng bakal ay pamilyar sa kanyang mga kamay. Ngunit tinalikuran niya ang lahat ng iyon para sa isang pangarap, ang maging asawa ni Jose. Ipinagpalit niya ang kanyang mga medalya para sa mga apron at ang kanyang kalayaan para sa 4 na sulok ng isang bahay na binuo niya mula sa sarili niyang mga lihim na ipon. Ang bawat sentimong kinita niya mula sa mga delikadong misyon ay ibinuhos niya sa kumpanya ni Jose, habang nagkukunwari siyang isang simpleng may bahay na tanging pagluluto at paglalaba lamang ang alam. Sayang ka, Lina. Isang tinig ang muling pumasok sa silid, bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Si Sandra iyon. Narinig ni Lina ang mahinang kaluskos ng mamahaling tela ng damit ng babae habang ito ay umuupo sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman niya ang malamig na dulo ng mga kuko ni Sandra na pilit na dumadaan sa kanyang pisngi. Isang haplos na hindi pagkalinga, kundi isang panunukso. "You are so perfect, so martyr," wika ni Sandra na may halong tawa sa kanyang boses. "Actually, bilib din ako sa'yo. Pinanindigan mo ang pagiging mahirap para lang hindi ma-pressure si Jose. Pero alam mo, iyon din ang dahilan kung bakit siya nagsawa. Who would want a wife na laging amoy bawang at mukhang pagod, di ba? While me, I gave him the thrill he needs. I gave him the status that your housewife persona couldn't provide." Ang bawat salita ni Sandra ay tila isang patak ng asido sa sugatang puso ni Lina. Naalala ni Lina ang mga gabing puyat siya sa paghihintay kay Jose, ang mga pagkaing ininit niya ng paulit-ulit hanggang sa matuyo dahil hindi ito dumating sa tamang oras. Ang lahat ng sakripisyong yon, ang lahat ng pagtitiis niya sa mga masasakit na salita ni Jose noong mga nakaraang buwan na nabuwan ay bahagi pala ng isang mas malaking plano upang dahan-dahan siyang burahin sa mundo. "Don't worry, sis," patuloy ni Sandra habang inaayos ang sariling buhok sa harap ng salamin sa loob ng kwarto. "I'll make sure na gagamitin namin ng tama ang inheritance mo. We're planning to travel to Paris next month after your funeral. It's the least you can do for us, right?
ang mamatay ng tahimik para hindi na kami mahirapan. Sa kailaliman ng kanyang kamalayan, isang apoy na matagal nang namatay ang muling nagliyab. Hindi ito ang apoy ng galit na madaling mapuksa, kundi ang malamig at matalas na apoy ng isang sinanay na mandirigma. Ang kanyang mga pandama na hinasa ng maraming taon sa gitna ng panganib ay nagsimulang gumana sa kabila ng paralisadong katawan. Naramdaman niya ang bawat daloy ng likido sa kanyang swero, ang bawat boses ng mga nurse sa labas ng pintuan, at ang bawat mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanya, isang maliit at tila walang halagang papel na itinago niya sa ilalim ng lining ng kanyang lumang leather bag na ngayon ay nasa loob ng cabinet sa silid na yon. Ang dokumentong yon ang tanging susi na magpapatunay na ang lahat ng assets ni Jose ay nakapangalan sa isang trust fund na siya lamang ang may kontrol. Kung mamamatay siya bukas, ang lahat ng perang pinag-iimbutan ni na Jose at Sandra ay maglalaho na parang bula at mapupunta sa isang charity foundation. Naramdaman ni Lina ang isang pambihirang lakas na nagmumula sa kanyang kaloob-looban. Isang maliit na ugat sa kanyang kanang kamay ang tila pumitik. Isang napakaliit na paggalaw, hindi nakikita ng mata, ngunit sapat na upang magbigay ng pag-asa. I am not just a housewife, bulong ng kanyang diwa sa gitna ng kadiliman. I am the storm you never saw coming. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang muling pagpasok ni Jose. Ang mabigat na yabag ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila tunog ng isang paparating na wakas. Lumapit si Jose kay Sandra at narinig ni Lina ang tunog ng kanilang paghalik sa tabi mismo ng kanyang hinihigaan. Isang kawalan ng respeto na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ready ka na ba? Tanong ni Jose kay Sandra. Ang boses ay puno ng kasabikan. Tomorrow morning, the lawyer will come. Isang pikit na lang at atin na ang lahat. Habang nakapikit si Lina, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Kung ito ang huling gabi ng kanyang pagiging biktima, sisiguraduhin niyang ang kanyang paggising ay ang simula ng kanilang bangungot. Ngunit paano niya mapipigilan ang kamay ni Jose na handa nang bumunot sa kanyang hininga sa susunod na pagsikat ng araw? Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa puting dingding ng silid, ngunit para kay Lina, ang bawat minutong lumilipas ay tila isang dambuhalang bigat na sumasakal sa kanyang pag-asa. Ito na ang umagang itinakda ni Jose. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng ilang mga tao. Ang bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng huminto. Everything is ready, attorney. Ang boses ni Jose ay malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan. I have the medical clearance and the signed documents. We can proceed now. Naramdaman ni Lina ang paglapit ng isang nurse. Ang marahang paghaplos ng malamig na alcohol sa kanyang balat habang inihahanda ang pagtanggal ng mga tubo ay nagpadala ng isang matinding panginginig sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang paralysis, ang kanyang isipan ay sumisigaw. Pilit na tinatawag ang anumang himala na maaaring pumigil sa kamay ng kamatayan. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang monotonous na tunog ng monitor na tila isang huling awit ng pamamaalam. Ngunit bago pa man mahawakan ng doktor, ang pangunahing switch ng makinang nagbibigay buhay kay Lina, isang kakaibang enerhiya ang tila yumanig sa buong pasilyo ng ospital. Ang katahimikan ng palapag ay biglang napalitan ng sunod-sunod at mabibigat na tunog ng mga dekalidad na sapatos na sabay-sabay na naglalakad, na tila isang martsa ng isang hukbo. Ang bawat hakbang ay nagpapakatal sa sahig, isang babala na may paparating na bagyong hindi kayang pigilan ng sinuman. Biglang bumukas ang pinto ng silid nang may ganoong kalakas na puwersa. Ngunit sa halip na ingay, isang nakabibinging awtoridad ang bumalot sa paligid.
Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng unipormeng puno ng mga medalya at may mga matang tila gawa sa matalas na asero ang humakbang papasok. Si General Alejandro. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo ng silid, dahilan upang mapaatras si Jose sa gulat at pagkalito. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na galawin ang pasyenteng ito? Ang boses ng general ay hindi malakas, ngunit ito ay may lalim na tila dumadagundong sa dibdib ng bawat nakikinig. Hi, General Alejandro. Nautal na sambit ni Jose, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. This is a private family matter, General. My wife she's brain dead. We are just following the medical advice for her peaceful transition. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng general habang lumalapit ito sa kama ni Lina. Sa isang sandali, ang matigas na anyo ng opisyal ay lumambot at nakita ni Lina sa kanyang malabong pandama ang isang tingin ng malalim na paggalang at utang na loob. Inilagay ng general ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Lina, ang kamay na puno ng kalyo na binaliwala ni Jose. Family matter? Pag-uulit ng general, sabay baling kay Jose na may talas ng isang agila. Ang babaeng tinatawag mong asawa ay hindi lamang isang simpleng housewife. Siya ay isang pambansang yaman. Siya ang taong humarang sa bala para sa akin noong panahong ang mundong ito ay nagnanais na kitlin ang aking buhay. Ang utang na loob ko sa kanya ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Tumingin ang general sa abogado at sa doktor na tila ba ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang hindi masulat na utos. I am placing this patient under the protection of the armed forces. Walang sino man, kahit ang sarili niyang asawa, ang may karapatang humawak sa anumang aparato sa silid na ito nang wala ang aking pirma. At attorney, bago mo isipin na harangin ako, siguraduhin mong malinis ang bawat pahina ng dokumentong hawak mo. Naramdaman ni Lina ang isang init na dumaloy mula sa kamay ng general patungo sa kanyang malamig na balat. Ang takot na kanina ay sumasakal sa kanya ay uant-unting napalitan ng isang pakiramdam ng seguridad. Ngunit ang mas matindi ay ang pagkagulat sa boses ni Jose na ngayon ay puno na ng desperasyon at galit. You can't do this! I am her legal guardian! Sigaw ni Jose, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Humarap ang general kay Jose, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. I can and I will, dahil alam ko ang mga bagay na akala mo ay nabaon na sa limot. Alam ko kung paano nangyari ang aksidente, Jose, at alam ko kung anong klaseng regalo ang ibinigay mo sa kanya bago siya nawalan ng malay. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Ang titig ng general ay tila isang kutsilyong naghihiwa sa mga kasinungalingan ni Jose. Sa gitna ng tensyong ito, naramdaman ni Lina ang isang pambihirang pagnanais na lumaban. Ang kanyang diwa ay hindi na lamang nakikinig. Ito ay naghahanda na. Iwan ninyo kami, utos ng general. Ngayon din. Habang pilit na kinakaladkad ni Jose ang kanyang sarili palabas, kasunod ang nanginginig na si Sandra, na iwan ng general sa tabi ni Lina. Yumuko ito ng bahagya at bumulong sa paraang tila isang panalangin. Gising ka na, alam ko, bulong ni Alejandro. Huwag kang matakot, Commander. Narito na ako para bayaran ang utang ko. Pero kailangan mong sabihin sa akin, handa ka na bang bawiin ang lahat? Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, naramdaman ni Lina ang isang malinaw at mariing pintig sa kanyang kanang hintuturo. Isang sagot na hindi man narinig ng mundo ay naramdaman ng lalaking tanging nakakaalam ng kanyang tunay na halaga. Ang hangin sa labas ng ICU ay tila naging malapot at mahirap lang hapin para kay Jose habang mabilis siyang naglalakad palayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi mapakali sa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling Amerikana.
Ang bawat matigas na bagsak ng takong ng sapatos ni Sandra sa makintab na sahig ng pasilyo ay tila isang babala, isang mabilis at hindi mapakaling ingay na sumasabay sa pintig ng kanilang mga pusong puno ng takot. Hindi sila tumigil hanggang sa makapasok sila sa loob ng isang bakanteng waiting room kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis at malalim nilang paghinga. Ano na ang gagawin natin, Jose? Sinabi ko sa'yo, dapat tinapos na natin ito nung nakaraang linggo pa. Ang boses ni Sandra ay matalas, puno ng asidong tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Habang marahas niyang ibinabagsak ang kanyang designer bag sa sofa. Now, anong gagawin natin sa general na yan? He's not just anyone. He's Alejandro. Isang salita lang niya. Tapos ang career mo, tapos ang kumpanya, at higit sa lahat, tapos tayong dalawa. Napailamos si Jose sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon habang pilit na inaalala ang bawat kataga ng general. Hindi ko alam na may connection si Lina sa ganoong kalaking tao. Sandra, all these years, she acted like a pathetic, boring housewife. Nagluluto, naglilinis, naghihintay sa akin. Who would have thought na naging hero siya ng isang general? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang tinititigan ang nanginginig na asawa ni Lina. Hero, maybe she's smarter than you think, Jose. Baka ginamit lang niya ang pagiging martir para pagtakpan ang mga lihim niya. But that's not the point now. Ang point ay buhay pa rin siya at protektado siya ng militar. If she wakes up and tells them everything about the accident, tumigil ang mundo ni Jose nang marinig ang salitang accident. Ang kanyang isipan ay bumalik sa gabing iyon. Ang madilim na kalsada, ang ulan na bumubuhos ng malakas sa windshield, at ang sandaling pilit niyang iniliko, ang manibela, habang si Lina ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay tila isang multong humahabol sa kanya sa bawat sandali ng kanyang paggising. Hindi siya magigising, bulong ni Jose, bagaman ang kanyang tinig ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. The doctor said she's in a deep coma, maski si Alejandro. Hindi kayang utusan ang utak ni Lina na gumana. Ngunit bago pa man makasagot si Sandra, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang banayad, ngunit paulit-ulit na tunog ng notification mula sa cellphone ni Jose. Sa bawat pag-ilaw ng screen, ang malamig na pawis sa noo ni Jose ay lalong dumami. Nang tingnan niya ang mensahe, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng lahat ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sabay-sabay na lumubog sa lupa. What is it? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Sandra. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang pilit na sinisilip ang screen. It's from the bank. Nauutal na sabi ni Jose. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi na kayang hawakan ng telepono. Lahat ng joint accounts namin, lahat ng corporate funds na inilipat ko sa pangalan mo. Naka-freeze. May court order na nakalakip. Under investigation for suspicious transactions and embezzlement. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang pader na gumuho sa ibabaw ni Sandra. Ang kumpanyang pinangarap nilang pagharian, ang perang inaasahan nilang magbibigay sa kanila ng luksuryosong buhay sa ibang bansa, ay tila unti-unting naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Ang kasakimang nagbuklod sa kanila ay nagsisimula na ngayong maging isang lason na dahan-dahang papatay sa kanilang relasyon. Embezzlement? Paanong nangyari iyon? Sino ang magrereklamo? Lina is in a coma. Sigaw ni Sandra, ang kanyang ganda, ay unti-unting napapalitan ng isang hitsura ng isang desperadang babae. Tumingin si Jose sa pinto ng waiting room. Tila ba inaasahan niyang papasok ang general anumang sandali. Hindi ko alam, Sandra, pero may isang bagay akong napagtanto. Ang general, hindi siya pumunta rito para lang magdalaw. He came here to hunt.
Sa loob ng ICU, sa gitna ng katahimikan at ng mekanikal na hininga ng makina, ang diwa ni Lina ay patuloy na nagmamasid. Bagaman ang kanyang mga mata ay sarado, ang kanyang kaluluwa ay tila isang tahimik na manonood sa nagaganap na gulo sa labas. Naramdaman niya ang presensya ni Alejandro sa kanyang tabi, ang init ng pag-asa na dala nito. Ngunit sa kabila ng proteksyon ng general, isang madilim na katotohanan ang nananatili sa kanyang isipan. Isang lihim na hindi alam ni Alejandro. Isang lihim na siya lamang at ang kanyang kaaway ang nakakaalam. Ang aksidente sa kalsada ay hindi ang unang pagkakataon na sinubukan siyang patayin ni Jose. May isang traidor pa sa loob ng kanilang pamilya, isang taong nagtatago sa likod ng ngiti ng pagmamalasakit, at ang taong iyon ay malapit na ring pumasok sa silid na ito. Sino ang taong ito na itinuturing ni Lina na mas mapanganib pa kaysa kay Jose at Sandra? At sa gitna ng nagaganap na digmaan para sa kanyang buhay at ari-arian, kakayanin kaya ng kanyang lupaypay na katawan na magbigay ng babala bago pa maging huli ang lahat? Lina, kung gising ka man dyan sa loob ng katawan mo, huwag mong isiping ililigtas ka ng general na yan hanggang dulo. Panandalian lang ang proteksyong ito. Sa huli, ako pa rin ang asawa mo. Ako pa rin ang may hawak sa kapalaran mo. Ang boses ni Jose ay isang madilim na bulong na tila laso na dahan-dahang kumakalat sa payapang hangin ng ICU. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Lina. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang dambuhalang linta na sumisipsip sa natitirang liwanag ng silid. Wala rito si General Alejandro. Lumabas ito pansamantala upang kausapin ang mga doktor at ginamit ni Jose ang bawat segundong yon upang ihasik ang kanyang takot. Sa loob ng kanyang paralisadong katawan, naramdaman ni Lina ang bawat salita ni Jose na tila mga malalamig na daliri na sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat pangungutya nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga taon ng kanyang pagtitiis. Ang mga gabing hindi siya natutulog upang tapusin ang mga reports ni Jose. Ang mga pagkakataong ibinenta niya ang kanyang mga hiyas upang punan ang kakulangan sa budget ng kumpanya nito. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya ay ginamit ni Jose bilang sandata upang dahan-dahan siyang ibaon sa limot. Ngunit may kakaibang nangyayari sa loob ni Lina. Ang bawat pananakot ni Jose ay tila nagiging mitya ng isang natutulog na bulkan. Naramdaman niya ang isang kuryente na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat selula sa kanyang katawan na tila mga sundalong naghihintay ng hudyat ay nagsimulang magising mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Look at you! Patuloy ni Jose. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa gilid ng kama ni Lina. Napakaswerte mo dahil maski sa ganitong kalagayan, may mga tao pa ring handang magpakamatay para sa iyo. Pero hindi mo alam ang totoo, Lina. Ang perang inaasahan mong magliligtas sa iyo, mapupunta sa amin yon. I'll make sure na bago ka man lang tuluyang mawala, makikita mo kaming masaya ni Sandra gamit ang lahat ng pinaghirapan mo. Inilapit ni Jose ang kanyang mukha sa mukha ni Lina. Ang kanyang mabahong hininga ng alak at sigarilyo ay tila isang insulto sa kabanalan ng buhay. Ngunit sa sandaling iyon, nang madama ni Lina ang presensya ng kanyang kaaway sa ganoong kalapit na distansya, ang kanyang diwa ay nag-utos ng isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Isang matalas na pintig ang dumaan sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang hintuturo na tila isang maliit na kidlat sa gitna ng kadiliman ay biglang kumitig. Hindi lamang ito isang simpleng reflex, ito ay isang sadyang pagpapakita ng buhay. Napahinto si Jose. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa kamay ni Lina. Ang katahimikan ng silid ay tila naging mas mabigat, kung saan ang tanging maririnig ay ang paulit-ulit na tunog ng medical monitor
na biglang bumilis ang ritmo na tila isang babala ng isang paparating na unos. Lina, bulong ni Jose, ang kanyang boses ay biglang naging manipis at puno ng pangamba. Gumagalaw ka ba? Impossible. Sabi ng mga doktor, you're practically a vegetable. Dahan-dahang inilapit ni Jose ang kanyang kamay upang hawakan ang pulso ni Lina. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, ang mga talukap ng mata ni Lina ay bahagyang nanginig. Sa likod ng mga nakapikit na matang iyon, naramdaman ni Jose na may isang matalas na titig na nakatingin sa kanyang kaluluwa. Hinuhusgahan ang bawat kasalanang ginawa niya. Biglang naramdaman ni Jose ang isang matinding lamig na tila nagmumula sa sahig patungo sa kanyang puso. Ang pakiramdam na siya ang predator ay biglang naglaho. Sa halip, naramdaman niya na siya ang biktima na nakakulong sa loob ng isang hawla kasama ang isang nagigising na leon. Ang bawat tunog ng makina sa silid ay tila nagiging isang nakakabinging tinig na sumisigaw ng kanyang pangalan. Hindi maaari. Mabilis na umatras si Jose. Ang kanyang likod ay bumangga sa cabinet ng mga gamot. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kamay ni Lina na ngayon ay muling tumahimik ngunit may baon ng mensahe ng paniningil. Sa sandaling iyon, ang pinto ng ICU ay bumukas. Pumasok si General Alejandro. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Jose na mukhang nakakita ng multo. Ang general ay lumapit ng may awtoridad. Ang bawat hakbang ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang pader na hindi matitibag. May problema ba rito, Jose? Ang boses ng general ay malamig at puno ng paghihinala. Hindi makapagsalita si Jose. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuan ng lahat ng laway. Tumingin siya kay Lina, pagkatapos ay sa general at mabilis na umiling bago nagmamadaling lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Naiwan ang general sa tabi ni Lina. Lumapit ito at marahang hinawakan ng kanyang noo. Isang kilos na puno ng tunay na pagmamalasakit. Ramdam ko ang galit mo, Lina. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso mo na tila isang tambol ng digmaan. Huwag kang magmadali. Hayaan mong sila ang unang mamatay sa takot bago mo sila tuluyang harapin. Sa gitna ng katahimikan, isang lihim na tagumpay ang naramdaman ni Lina. Ang takot sa mga mata ni Jose, ang kanyang unang matamis na ganti. Ngunit habang unti-unting nagbabalik ang kanyang lakas, isang panibagong panganib ang kanyang nararamdaman. Ang traitor na tinutukoy ng kanyang gunita, ang taong kasabwat ni Jose na mas malapit sa kanya kaysa sa sinuman, ay papasok na sa ospital na ito sa susunod na oras. Sino ang taong ito na may daladalang mga bulaklak, ngunit may nakatagong lason sa kanyang bulsa? At hanggang kailan kayang magpanggap ni Lina na siya ay tulog pa bago siya tuluyang sumabog sa galit? Ang amoy ng sampagita at ang pamilyar na halimuyak ng menthol ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng ICU na tila isang yakap mula sa nakaraan na pilit na kumakatok sa puso ni Lina. Narinig niya ang mahihina at tila nag-aalangan na mga hakbang. Ang tunog ng tsinelas na sumasayad sa makintab na sahig na mas mabagal at mas mabigat kaysa sa mga yabag ng mga nurse. Lin, anak? Isang gumaralgal na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Nanay Isabel iyon, ang ina ni Jose. Naramdaman ni Lina ang isang magaspang ngunit mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Kasunod ang isang banayad na halik sa kanyang noo. Ang bawat patak ng luha ng matanda na pumatak sa balat ni Lina ay tila ulan na nagdidilig sa tuyot at nagngangalit na lupa ng kanyang kaloob-looban. Sa loob ng maraming taon, si Nanay Isabel ang tanging naging kakampi ni Lina sa loob ng tahanan ng mga De Vega. Noong mga panahong minamaliit siya ni Jose dahil sa pagiging simpleng may bahay, ang matanda ang palaging nagpapaalala sa kanya ng kanyang halaga. Ngunit ngayong nakikita ni Lina ang pagdurusa ng kanyang biyenan, ang kanyang galit kay Jose
ay lalong nag-alab. Paanong natiis ng sarili niyang asawa na saktan ng kaisa-isang taong nagbigay rito ng buhay? Patawarin mo ang anak ko, Lina. Bulong ni Nanay Isabel. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pagpigil ng kanyang pagtangis. Alam kong may mali. Alam kong hindi aksidente ang lahat. Nakita ko ang mga mata ni Jose. Anak, puno ng takot at kasakiman. Ibenta ko na ang maliit nating lupa sa probinsya. Ibinigay ko sa kanya ang pera para sa pagpapagamot mo. Pero nalaman kong hindi niya iyon ibinayad sa ospital. Ang diwa ni Lina ay tila nyanig ng isang malakas na kulog. Ibinenta ni Nanay Isabel ang tanging ari-ari ang natitira sa kanya para lamang iligtas siya. Ngunit ginamit ni Jose ang perang yon para sa sarili nitong karangyaan kasama si Sandra. Ang kabuktutan ni Jose ay wala talagang hangganan. Biglang bumukas ang pinto ng silid at ang pamilyar na amoy ng matapang na pabango ni Sandra ang muling namayani. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang insulto sa kabanalan ng pagdadalamhati ni Nanay Isabel. Mommy, why are you still here? I told you, you should be resting at home. Ang boses ni Sandra ay puno ng pekeng pagmamalasakit, isang tonong Taglish na tila ba nandidiri sa presensya ng matanda. You're just making yourself sick. Jose and I are handling everything, okay? Handling everything? Lumingon si Nanay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa kabila ng kanyang panghihina. Gaya ng pag-handle nyo sa pera na ibinigay ko? Nasaan ang bayad sa ospital, Sandra? Bakit may mga banta na ililipat si Lina sa isang charity ward kung hindi pa tayo makakapagbayad? Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Lina ang paghigpit ng hawak ni Sandra sa kanyang handbag. Sa loob ng kanyang paralisadong katawan, ang dugo ni Lina ay tila kumukulo. Gusto niyang bumangon at ipagtanggol ang matanda. Gusto niyang itulak ang mapagpanggap na babaeng ito palabas ng kanyang buhay. Mommy, you don't understand how business works, sagot ni Sandra. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalas. We had to reinvest the money to save Jose's company. Kapag lumago yun, mas mapapabuti si Lina. Huwag ka na ngang makialam. You're just an old woman who knows nothing but gardening. Laspagan na ang ginagawa niyo. Sigaw ni Nanay Isabel. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang kandilang nauubusan na ng mitya. Kung hindi niyo ititigil ito, tatawag ako ng mga pulis. Isusumbong ko kayo. Isang mahinang hagik-gik ang kumawala kay Sandra. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Nanay Isabel at bumulong sa paraang tila isang ahas na naglalabas ng lason. Go ahead, Mommy. Subukan mo. Pero tandaan mo, lahat ng dokumentong pinirmahan mo noon, ang special power of attorney na ibinigay mo kay Jose, ibinibigay noon sa amin ang karapatang ilagay ka sa isang home for the aged kung magiging unstable ang mental health mo. And trust me, I can make that happen tomorrow. Napaupo si Nanay Isabel sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa. Naramdaman ni Lina ang pighati ng matanda na tila ba ito ay sarili niyang sugat. Ang kanyang diwa ay sumigaw sa gitna ng kadiliman, isang panawagan sa lahat ng kanyang nakaraang lakas at kakayahan. Sa sandaling iyon, ang medical monitor sa tabi ng kama ay biglang naglabas ng isang mabilis at sunod-sunod na tunog, na tila isang hudyat ng muling pagkabuhay ng isang natutulog na hukbo. Ang bawat guhit sa screen ay naging matulis at agresibo. Naramdaman ni Lina ang isang matinding bugso ng enerhiya na dumaloy sa kanyang buong katawan, isang puwersang hinubog ng kanyang pagmamahal sa matanda at ng kanyang galit sa mga traidor. Dahan-dahan, ang mga daliri niya sa kanang kamay ay kumuyom ng mahigpit. Nanginginig ang kanyang mga kamao, tila pinipigilan ng lahat ng emosyon na gustong sumabog. Ang bawat higpit ng kanyang pagkakahawak ay paalala na hindi na siya ang dating tahimik at natatakot.
Isang pambihirang pawis ang lumabas sa kanyang noo at sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Napatingin si Sandra sa monitor. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Jose! Jose! Pumasok ka rito! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng kilabot. Ngunit bago pa man makapasok si Jose, narinig ni Lina ang isang pamilyar at baritonong boses mula sa pinto. Isang boses na nagdadala ng hatol ng langit. Anong nangyayari rito? Si General Alejandro ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Sandra at sa nakasalampak na si Nanay Isabel. Ngunit ang kanyang atensyon ay agad na nalipat sa kama ni Lina. Nakita niya ang mahigpit na pagkuyom ng kamay ng babaeng itinuturing niyang bayani. Lina! Bulong ng general. Sa gitna ng tensyon, isang huling lakas ang pinakawalan ni Lina. Isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tunog na hindi nanggaling sa makina, kundi mula sa kanyang sariling baga. Isang paghinga na tila isang sumpa sa kanyang mga kaaway at isang pangako sa matandang nagmamahal sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang muling paggising, isang anino ang nakita ni Lina sa labas ng bintana ng ICU. Isang taong may hawak na kamera at mabilis na nagtatago. Isang bagong player ang pumasok sa laro. At ang taong ito ay may hawak na ebidensya na maaring sumira sa lahat. Kabilang na ang plano ng general. Sino ang misteryosong kumuha ng litrato sa loob ng silid? At sa oras na tuluyang imulat ni Lina ang kanyang mga mata, kakayanin kaya niya ang katotohanang mas malalim pa ang ugat ng kataksilan kaysa sa iniisip niya? Huwag mong isiping nakakalusot ka sa akin, Jose. Ang bawat hakbang mo ay may bakas. At ang bawat hininga mo ay utang mo sa babaeng pinagtangkaan mong patayin. Ang boses ni General Alejandro ay malamig pa sa bakal ng baril, nanunuot sa bawat buto ni Jose habang nakatayo sila sa labas ng pintuan ng ICU. Ang matikas na opisyal ay hindi man lang kumukurap. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na uant-unting hinihiwa ang bawat kasinungalingan na pilit itinatago ni Jose sa likod ng kanyang mamahaling Amerikana. Sa loob ng silid, ang diwa ni Lina ay tila isang mitya na dahan-dahang naglalagablab. Narinig niya ang bawat kataga, ang bawat pagyanig ng boses ni Jose na punong-puno ng takot at desperasyon. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang lupaypay na ibon, ay nagsisimula nang tumibok ng may layunin. Hindi na ito ang tibok ng isang biktima. Ito ay ang ritmo ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. General, hindi ko alam kung ano ang sinasabi niyo. Nauutal na sagot ni Jose. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa pag-aayos ng kanyang kurbata. I love my wife. Ang nangyari sa kalsada ay isang malagim na aksidente. Madilim, maulan, nawalan ako ng kontrol sa manibela. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa general. Inilabas niya ang isang itim na folder mula sa kanyang kilikili at binuklat ito sa harap ni Jose. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila bawat sampal ng katotohanan na humahagupit sa mukha ng traidor. Aksidente? Pag-uulit ng general, ang kanyang tinig ay lalong bumaba ang tono. Nagbabantay sa bawat reaksyon ni Jose. Kung aksidente iyon, bakit 5 minuto bago ang banggaan ay may natanggap kang tawag mula sa isang kilalang mekaniko sa labas ng lungsod? Ang mekanikong yon ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng aking kustodya. Jose, at alam mo ba kung ano ang ibinulgar niya? Na binayaran mo siya upang luwagan ang preno ng sasakyan niyo. Naramdaman ni Lina ang isang matinding pait na gumapang sa kanyang lalamunan. Ang hinala na dati ay tila isang malabong anino sa kanyang isipan ay naging isang malinaw at nakakasulasok na katotohanan. Ang lalaking kayakap niya sa gabi, ang lalaking ipinagluluto niya ng almusal ng may pagmamahal ay ang mismong taong bumili ng kanyang kamatayan.
Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay tila mga abo na tinangay ng isang malupit na hangin. That's a lie! Inimbento niyo lang yan dahil gusto niyo kaming sirain. Sigaw ni Jose, bagaman ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na mabilis na tinatangay ng hangin. Lumingon siya kay Sandra na nakatayo sa likuran niya. Tila humihingi ng saklolo, ngunit ang kanyang mistress ay abala sa pag-iwas ng tingin. Tila ba naghahanap na rin ng sariling labasan mula sa lumulubog na barko. Hindi lang yan, Jose. Patuloy ni Alejandro, lalong lumapit sa lalaki hanggang sa maramdaman nito ang init ng kanyang galit. Nalaman ko rin ang tungkol sa mga utang ni Sandra sa sugal. Ang kumpanya mo ay bangkarote na at ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang nyo ay ang insurance policy ni Lina na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Iyan ba ang dahilan kung bakit nagmamadali kang pirmahan ang DNR? Dahil kailangan nyo na ng pera para sa susunod nyong laro. Sa loob ng ICU, naramdaman ni Lina ang isang pambihirang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ang kanyang mga mata na matagal nang nakapikit sa mundong ito ay nagsimulang manginig ng husto. Ang bawat selula ng kanyang utak na sinanay sa loob ng maraming taon bilang isang elite agent ay mabilis na nag-aayos ng impormasyon. Ang kanyang katawan ay hindi na lamang basta gumagaling, ito ay nagre-reboot para sa isang huling misyon. Iwan niyo ang pasilidad na ito, utos ng general. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa holster ng kanyang baril. Isang kilos na hindi nagbabanta ng dahas, kundi ng ganap na awtoridad. Mula ngayon, ang bawat galaw niyo ay babantayan ng aking mga tauhan. Kapag napatunayan ng mga eksperto ang sabotage sa sasakyan, sisiguraduhin kong sa kulungan. Kayo magdiriwang ng inyong kalayaan. Habang pilit na kinakaladkad ni Jose ang kanyang nanginginig na katawan palabas ng ospital, kasunod si Sandra na panay ang bulong ng mga mura. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa silid ni Lina. Lumapit si Alejandro sa kama. Inayos ang kumot ng babae ng may pag-iingat na tila ba ito ay isang mamahaling kristal. Lina, narinig mo ba? Bulong ng general. Huwag kang mag-alala. Ang maskara nila ay tuluyan ng nalaglag. Wala na silang mapagtataguan. Ngunit sa sandaling iyon, ang medical monitor sa tabi ni Lina ay biglang naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog na hindi tumitigil. Ang guhit sa screen ay naging tuwid at walang buhay. Ang bawat nurse at doktor ay nagmamadaling pumasok sa loob. Ang tunog ng kanilang mga mabilis na hakbang ay tila isang babala ng kamatayan. Code Blue, we're losing her! Sigaw ng doktor. Ang general ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng kilabot. Hindi ka maaaring mamatay ngayon, Lina. Hindi ngayon. Habang ang mga doktor ay pilit na ibinabalik ang pintig ni Lina, ang kanyang diwa ay tila lumilipad sa isang malawak at puting espasyo. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, nakita niya ang misteryosong tao na kanina ay kumukuha ng litrato. Ang taong yon ay hindi pala kaaway ni Alejandro. Ang taong yon ay may hawak na isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ebidensya ng general. Isang video recording ng huling sandali ni Lina sa loob ng sasakyan bago ang banggaan. Sino ang taong ito na tila isang anino sa dilim? At sa gitna ng kanyang pakikipagbuno sa kamatayan, pipiliin ba ni Lina na bumalik sa mundong puno ng sakit? O tuluyan na siyang magpapahinga sa kapayapaan? Ang silid na kanina ay saksi sa pag-uusig ay naging isang madugong labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang bawat kilos ng mga doktor at nurse ay mabilis at punong-puno ng tensyon, habang ang bawat pag-angat ng mga kamay na may hawak na defibrillator ay nagdadala ng isang tahimik na panalangin sa gitna ng desperasyon. Ang amoy ng kuryente at ang matapang na kemikal sa hangin ay tila lalong nagpabigat sa atmosfera. Habang si General Alejandro ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. 1, 2, 3, clear!
Ang sigaw ng doktor ay sinundan ng marahas na pag-angat ng katawan ni Lina mula sa kama. Isang kilos na tila isang huling pagpupumiglas ng isang kaluluwang nais ng kumawala sa gapos ng sakit. Ngunit sa likod ng mga nakapikit na matang iyon, sa gitna ng malawak at puting espasyo kung saan lumulutang ang kanyang diwa, nakita ni Lina ang lahat. Nakita niya ang bawat luha ni Nanay Isabel, ang bawat pananakot ni Sandra, at ang malamig na kataksilan ni Jose. Sa sandaling iyon, hindi ang takot sa kamatayan ang nagpabalik sa kanya. Ito ay ang nagngangalit na apoy ng katarungan. Ang kanyang pagsasanay bilang isang elite agent ay muling nagising. Ang kakayahang kontrolin ang bawat hibla ng kanyang pagkatao sa gitna ng pinakamalaking panganib. Naramdaman niya ang isang matinding hila pabalik sa kanyang katawan, isang puwersang mas malakas kaysa sa anumang makina sa loob ng silid na yon. Isang malalim at gumaralgal na paghinga ang biglang kumawala sa mga labi ni Lina. Ang tuwid na guhit sa monitor ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang matulis at mabilis na pintig na tila tunog ng isang tambol na nagbabadya ng paglusob ng isang hukbo. Ang bawat doktor ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinititigan ang pasyenteng kanina lamang ay idineklara nang nawalan ng buhay. Dahan-dahan, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng pagkamangha, ang mga talukap ng mata ni Lina ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang mga mata ay hindi malabo o puno ng kalituhan. Sila ay matalas, malinaw, at may ningning ng isang aserong dumaan sa pinakamainit na apoy. Lumingon siya ng bahagya at ang kanyang paningin ay dumapo kay General Alejandro. Commander, ang boses ng general ay tila isang bulong ng hangin, puno ng hindi maipaliwanag na ginhawa at pitagan. Pilit na iginalaw ni Lina ang kanyang mga labi. Tuyot ang kanyang lalamunan at ang bawat salita ay tila isang hamon sa kanyang natitirang lakas. Ngunit nang magsalita siya, ang bawat kataga ay tila isang hatol na nagmumula sa langit. Alejandro, nasaan ang mga traidor? Ang tunog ng kanyang boses, bagaman mahina, ay nagdala ng isang awtoridad na tila yumanig sa apat na sulok ng ICU. Hindi na ito ang boses ng isang may sakit. Ito ay ang boses ng isang reyna na muling umupo sa kanyang trono. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nurse at doktor sa loob ng silid ay naramdaman ng isang kakaibang pangungutya sa hangin. Ang laro ni na Jose at Sandra ay tapos na, at ang tunay na paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Lumapit ang general at marahang hinawakan ang kamay ni Lina. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang mahigpit na pagtugon ng mga daliri ng babae. Nasa labas sila, Lina. Naghihintay ng balita ng iyong pagpanaw, ngunit hindi nila alam na ang kanilang hiniling na wakas ay siya palang simula ng kanilang sariling impyerno. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang isipan ay mabilis nang nagbubuo ng isang plano. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang bawat sulyap ng kataksilan ay gagamitin niya upang durugin ang mga taong nag-akalang maaari silang lumakad sa ibabaw ng kanyang bangkay. Habang nagkakagulo ang mga nurse sa pag-aayos ng kanyang mga swero, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa bintana ng silid mula sa labas. Ang misteryosong lalaking may hawak na ebidensya ay naroon pa rin. Pinapanood ang bawat galaw ni Lina. Inilabas nito ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. The Queen is awake. Start the protocol. Sino ang taong ito na tila may sariling hukbo sa likod ng mga anino? At ano ang protocol na tinutukoy niya na tila mas malaki pa kaysa sa planong paghihiganti ni Lina? Sa gitna ng kanyang muling pagkabuhay, mapagtanto kaya ni Lina na ang digmaang kinakaharap niya ay hindi lamang laban sa isang asawang taksil, kundi laban sa isang nakaraang pilit niyang tinalikuran 10 taon na ang nakalilipas? 10.
10 taon kitang hinanap, Lina. Akala namin ay nilamon ka na ng limot. Pero narito ka lang pala. Nagpapakasakit sa piling ng isang lalaking walang ibang ginawa, kundi tapakan ng iyong dangal. Ang boses ni General Alejandro ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon kung saan ang pader ng kanyang autoridad ay tuluyang nagiba sa harap ng babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Sa loob ng ICU, ang amoy ng antiseptiko ay tila napalitan ng bango ng mga alaala ng ulan at putik mula sa isang nakaraang puno ng panganib. Nakatitig si Lina sa general. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagluluha habang ang bawat salita nito ay tila isang mahapdi ngunit nakagagamot na gamot sa kanyang sugatang puso. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang diwa ni Lina ay tila muling dinala sa masukal na kabundukan ng Mindanao. 12 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang lamig ng ulan na humahagupit sa kanyang balat at ang bigat ng katawan ni Alejandro na pasan-pasan niya sa kanyang mga balikat. Naaalala niya ang bawat paghingal niya, ang bawat hakbang sa madulas na putik habang ang mga kaaway ay nakabuntot sa kanila. Ang tunog ng mga putok sa malayo ay tila mga kulog na walang tigil, ngunit hindi siya tumigil, hindi siya bumitaw. "Commander, iwan mo na ako rito," bulong ni Alejandro noon. Ang kanyang uniforme ay puno ng dumi at dugo. "Ligtas ka na. Huwag mo nang itaya ang buhay mo para sa isang tulad ko." Ngunit sa halip na sumunod, mas lalong hinigpitan ni Lina ang kapit sa lalaki. "Sa mundong ito, Alejandro, walang iwanan. Kung mamamatay tayo, mamamatay tayong lumalaban." Ang alaalang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kasalukuyang realidad ni Lina. Ang babaeng matapang at walang kinatatakutan ay naging isang asawang sunod-sunuran at biktima ng panloloko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang mga kamay na ngayon ay payat at nanginginig sa ibabaw ng puting kumot. "I gave it all up for him, Alejandro," mahinang wika ni Lina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. "Pinili kong maging normal. Pinili kong maging asawa lang. I thought love was enough to change a person. Pero ang pag-ibig ko pala ang naging hawla ko." Hindi pag-ibig ang tawag doon, Lina. Iyon ay pagsasamantala. Tugon ng general. Ang kanyang mga mata ay muling nagninga sa galit habang inaalala ang ginawa ni Jose. "Noong nalaman kong ikaw ang asawa ng taong lumapit sa akin para sa proteksyon ng kanyang kumpanya, hindi ko mapaniwalaan. Ang viper ng aming unit, naging isang housewife na inaabuso sa sarili niyang tahanan." Naramdaman ni Lina ang isang matinding hiya, ang tinatawag na hiya ng isang Pilipina na nagtiis ng labis para sa pamilya ngunit nauwi sa wala. Ngunit kasunod nito ay ang isang mainit na bugso ng determinasyon. Ang utang na loob ni Alejandro ay hindi lamang isang pasasalamat. Ito ay ang kanyang huling sandata upang bawiin ang kanyang pagkatao. "Bakit mo ako tinutulungan ngayon?" tanong ni Lina. Ang kanyang paningin ay direkta sa mga mata ng general. "Dahil ang utang na loob ay hindi natatapos sa isang misyon, Commander. At dahil ang protocol na sinimulan mo bago ka nag-undercover 10 taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin natatapos. Ang kumpanya ni Jose, hindi lang yun basta negosyo. Ginamit niya ang pera mo para punduhan ang mga bagay na kinakalaban natin noon pa man." Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpi-tagpi. Ang pagpapakasal ni Jose sa kanya, ang aksidente, ang kasakiman ni Sandra, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking sabwatan na hindi niya namalayan dahil sa kanyang bulag na pagmamahal. Biglang narinig ang isang banayad na katok sa pintuan. Pumasok ang isang batang opisyal at may ibinigay na isang tablet kay Alejandro. Nang makita ng general ang nasa screen, ang kanyang mukha ay naging seryoso at malamig.
Narito na siya, bulong ni Alejandro. Sino Mino? Tanong ni Lina. Ang kanyang puso ay nagsisimula na namang bumililis ang tibok. Ang misteryosong tao na kumuha ng litrato sa'yo, sagot ng general habang inihaharap ang tablet kay Lina. Siya ang informant na matagal ko nang hinihintay at hindi mo paniniwalaan kung sino siya. Sa screen ng tablet, nakita ni Lina ang isang video feed mula sa parking lot ng ospital. Isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie ang dahan-dahang nagtatanggal ng kanyang takip sa mukha. Nang makita ni Lina ang mukha ng babae, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babaeng iyon ay ang mismong tao na inaasahan niyang patay na, ang kanyang dating kapareha sa serbisyo na huling nakita sa isang sumabog na gusali. 10 taon na ang nakalilipas. Buhay siya. Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat at takot. Buhay siya. At mayroon siyang ebidensya na hindi lang si Jose ang gustong pumatay sa'yo, wika ni Alejandro. Lina, ang digmaang ito ay mas malalim kaysa sa pagtataksil sa kama. Handa ka na bang malaman ang totoong dahilan kung bakit kanila gustong burahin sa mundo? Habang ang monitor sa tabi ni Lina ay naglalabas ng isang regular at matatag na tunog, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Sino pa ang gustong pumatay sa kanya bukod kay Jose? At ano ang kinalaman ng kanyang nakaraan sa kasalukuyang trahedya ng kanyang buhay? Ang pagbangon ni Lina ay hindi na lamang para sa paghihiganti. Ito ay para sa isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat lagok ng mamahaling alak sa baso ni Jose ay tila may kasamang pait na hindi niya maipaliwanag, habang ang katahimikan ng kanyang malawak na opisina ay dahan-dahang nagiging isang masikip na hawla. Ang amoy ng katad na upuan at ang bango ng mga dokumentong naglalaman ng kanyang mga pangarap na yaman ay tila uant-unting napapalitan ng amoy ng napanis na pag-asa. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na dati ay tila ba na sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ngayon ay tila mga matang nanonood sa kanyang bawat pagkakamali. Jose, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kanina pa nag-i-insist ang mga investors na magkaroon ng emergency meeting. Ang boses ni Sandra ay matalas na bumasag sa katahimikan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog ng isang paparating na paghuhukom. Pumasok siya sa silid na punong-puno ng galit. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng lambing, kundi ng purong desperasyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Sandra! Sigaw ni Jose, sabay bagsak ng baso sa mesa na nagdulot ng pagtalsik ng alak sa mga puting papel. Naka-freeze ang lahat. Wala akong maipakitang pondo. Ang akala nilang matatag na kumpanya ay tila isang bahay na gawa sa baraha na dahan-dahang tinitibag ng general na yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sandra, isang ngiting puno ng panunumbat. General? O ang asawa mo? Sabi ko sa'yo, Jose, may mali sa babaeng yon. And now, look at us. Nagmumukha tayong mga pulubi dahil sa isang housewife na akala mo ay kontrolado mo. Lumapit si Sandra sa kanyang bag at nagsimulang maghakot ng ilang mahahalagang gamit mula sa drawer ni Jose. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Tila ba isang daga na naghahandang tumalon mula sa isang lumulubog na barko. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jose. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. I'm leaving, Jose. Hindi ako pumasok sa relasyong ito para maghirap kasama mo. Malamig na tugon ni Sandra sa tonong Taglish na tila ba nandidiri sa sitwasyon. I checked the accounts earlier. 0 na ang lahat. At nalaman ko rin na may mga pulis na nagtatanong sa opisina tungkol sa aksidente ni Lina. I won't let you drag me down to prison. Ang bawat salita ni Sandra ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Jose. Ang babaeng sinamba niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa 10 taon ng katapatan ni Lina, ay ang unang taong tatalikod sa kanya
sa oras ng kagipitan. Naramdaman ni Jose ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng ganap na pag-iisa na dati ay palaging pinupunan ni Lina ng init at pag-aalaga. Biglang narinig ang isang mahinang kaluskos ng papel sa ilalim ng pinto ng opisina. Isang puting sobre ang dahan-dahang pumasok, tila isang tahimik na mensahero mula sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ni Jose habang kinukuha ito at binubuksan. Sa loob ay may isang litrato, isang malinaw na kuha ng mga mata ni Lina na nakadilat, matalas at puno ng buhay, kasama ang isang maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. "The debt is due, Jose. Your time is up." Napaupo si Jose sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding kilabot. Ang bawat tunog ng aircon sa silid ay tila nagiging isang nakakabinging bulong ng pangalan ni Lina. Sa kanyang imahinasyon, nakikita niya ang kanyang asawa na dahan-dahang bumabangon mula sa kama ng ospital. Suot ang kanyang lumang uniforme at handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw niya. "Sandra! Sandra, tulungan mo ako." Pagmamakaawa ni Jose, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pagsasara ng pinto ng opisina. Iniwan siya ng tanging taong akala niya ay karamay niya. Sa loob ng ospital, si Lina ay nakatayo na sa tabi ng bintana sa tulong ni General Alejandro. Ang kanyang binti ay mahina pa, ngunit ang kanyang tindig ay matuwid. Nakatingin siya sa malayo, sa direksyon ng kanilang bahay, habang ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang maikling buhok. Ang bawat mahina at regular na paghinga niya ay isang patunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Tapos na ang unang bahagi. "Lina," wika ng general habang iniaabot sa kanya ang isang telepono. Nagsimula nang mag-collapse ang lahat ng kanyang mga illegal na transaksyon. Wala na siyang matatakbuhan. Kinuha ni Lina ang telepono at tiningnan ang screen. Isang video feed ang lumitaw. Si Jose, na nakaluhod sa sahig ng kanyang opisina, umiiyak at nagsusumamo sa hangin. Walang awang pinapanood ni Lina ang pagkasira ng lalaking pumatay sa kanyang puso. Bago pa man nito, tinangkang patayin ang kanyang katawan. "Hindi pa ito tapos, Alejandro," bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. "Gusto kong makita niya ang mukha ko bago siya tuluyang mawalan ng lahat. Gusto kong malaman niya na ang babaeng binaliwala niya ay ang mismong babaeng tatapos sa kanyang mundo." Ngunit sa gitna ng kanyang plano, para sa huling paghuhukom, isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na cellphone, isang numerong matagal na niyang hindi nakikita. Isang mensahe na naglalaman lamang ng isang litrato. Ang kanyang anak, na akala niya ay nasa ligtas na paaralan sa probinsya, ay nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakatalikod. Ang puso ni Lina ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kasakiman ni Jose ay lumampas na sa pera at kapangyarihan. Ginamit nito ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa kanya bilang isang huling alas. Kakayanin kaya ni Lina na ituloy ang kanyang paghihiganti kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak? At sino ang lalaking nakatalikod sa litrato na tila pamilyar sa kanyang madilim na nakaraan? "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Jose. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng anak ko ay katumbas ng 1 taon sa impyerno para sa'yo." Ang boses ni Lina sa kabilang linya ng telepono ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, matalim, at may bigat ng isang hatol na hindi mababali. Sa loob ng ICU, ang amoy ng antiseptiko ay tila naglaho, napalitan ng pamilyar na amoy ng bakal at determinasyon. Kahit na ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding paghihirap, ang kanyang diwa ay muling nagliwanag gaya ng isang aserong dumaan sa apoy. Nakatayo si Lina sa gitna ng silid sa tulong ng isang saklay, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang suot na hospital gown ay tinakpan niya ng isang itim na jacket.
Ang jacket na suot niya noong huling misyon niya 10 taon na ang nakalilipas, na itinago ni General Alejandro sa loob ng mahabang panahon. Lina, please, let's talk. I did this for us, para sa future ni Marco. Ang boses ni Jose sa kabilang linya ay punong-puno ng desperasyon, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang lason na hindi na tumatalab kay Lina. For us? O para sa iyong kasakiman? Sagot ni Lina habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pintuan kung saan naghihintay si General Alejandro kasama ang isang pangkat ng mga piling tauhan. Magkita tayo sa lumang bahay, doon sa lugar kung saan mo ako sinumpaang mamahalin at doon sa lugar kung saan mo ako unang pinatay. Ang paglalakbay patungo sa kanilang lumang tahanan ay puno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa kalsada ay tila isang hakbang patungo sa isang madilim na nakaraan. Sa tabi ni Lina, ang general ay hindi nagsasalita. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang baril ay sapat na upang malaman ni Lina na hindi siya nag-iisa. Lina, sigurado ka ba rito? Mahinang tanong ni Alejandro nang makarating sila sa harap ng bahay na tila isang kalansay sa ilalim ng buwan. Ang mga halaman ay tuyot at ang baintana ay puno ng alikabok. Isang salamin ng kanilang wasak na pagsasama. Kailangan ko itong tapusin ng mag-isa, Alejandro, para kay Marco. Tugon ni Lina bago dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Pumasok si Lina sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok at amag ay agad na sumalubong sa kanya kasama ang mahinang tunog ng isang radyong nagpapatugtog ng isang lumang kanta. Ang kantang sinasayawan nila noong kanilang kasal. Sa gitna ng dining room, nakahanda ang isang hapunan. Ang bawat plato ay may lamang pagkain na paborito ni Jose, ngunit ang lahat ay malamig na at tila napanis na ng panahon. Nakaupo si Jose sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng anino. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang bata, si Marco, ang kanilang 7 taong gulang na anak. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot, ngunit nang makita niya si Lina, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Mama! Sigaw ni Marco, ngunit agad siyang pinigilan ng isang kamay na nakasuot ng itim na guwantes. Mula sa dilim sa likod ni Jose, lumabas ang babaeng nakita ni Lina sa video feed. Si Maya, ang kanyang dating kapareha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang Maya na nagligtas sa kanya noon. Ang Maya na nasa harap niya ngayon ay may hawak na baril na nakaturo sa ulo ni Marco. Surprised, Lina? Ang boses ni Maya ay tila isang kuskos ng asero sa bato. 10 taon akong nagtago sa anino dahil sa protocol na yan. At ngayon, nalaman kong ang lahat ng hirap ko ay dahil sa iyong kahinaan. Pinili mo ang lalaking ito kaysa sa ating misyon. Maya, bitawan mo ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Wika ni Lina, ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng pananakit ng kanyang puso. May kinalaman siya dahil siya ang tanging bagay na magpapagawa sa iyo ng gusto ko, tugon ni Maya. Lumingon siya kay Jose na nanginginig sa takot. Ang asawa mo ay isang tangalina. Akala niya ay siya ang nagpapatakbo ng laro. Hindi niya alam, ginamit ko lang siya upang mahanap ka. Lumingon si Jose kay Lina, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lina, help me! Sabi niya ililigtas niya ang kumpanya ko kung ibibigay kita sa kanya. I didn't know she would take Marco. Ang bawat salita ni Jose ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Ang kasakiman niya ay naging mitya upang dalhin ang panganib sa sarili nilang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang hiya at pagmamahal ni Lina ay tuluyang naglaho. Jose, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Malamig na wika ni Lina. Biglang narinig ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng kisame. Alam ni Lina ang tunog na yon. Ang mga tauhan ni Alejandro ay nakapwesto na.
Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa likuran. Protocol 9 is active. Isang boses mula sa isang speaker sa loob ng bahay ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito, ang lahat ng ilaw sa bahay ay namatay. Sa gitna ng ganap na kadiliman, tanging ang mabilis na paghinga ni na Jose at ang mahinang hikbi ni Marco ang maririnig. Naramdaman ni Lina ang isang matalim na presensya na papalapit sa kanya. Isang desisyon ang kailangang gawin ni Lina sa loob ng isang segundo. Ang iligtas si Marco mula sa baril ni Maya o pigilan ang pag-activate ng protocol na maaaring pumatay sa kanilang lahat sa loob ng bahay na yon. "Mama! Takbo!" sigaw ni Marco sa gitna ng dilim. Saan tutungo si Lina? At sino ang misteryosong boses na nag-activate ng protocol na tila mas makapangyarihan pa kaysa kay General Alejandro at Maya? Ang huling hapunan ay naging isang madugong simula ng isang katapusang hindi inaasahan ng sinuman. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang bawat pandaman ni Lina ay tila naging matalas na aserong humihiwa sa hangin. Narinig niya ang mabilis at mababaw na paghinga ni Jose na puno ng takot. Ang mahinang paghikbi ni Marco na tila isang sugatang ibon at ang malamig na pagkakasa ng bakal sa bakal mula sa direksyon ni Maya. Ang amoy ng alikabok at ang tila nanunuyot na laso ng kataksilan ay bumabalot sa buong silid, ngunit sa loob ng puso ni Lina, ang tanging nagliliyab ay ang apoy ng isang ina. Protocol Siam, ang programang ikaw mismo ang gumawa, Lina. Ang boses ni Maya ay tila nanggagaling sa bawat sulok ng dilim, puno ng panunuya. Isang sistema na nakadisenyo para burahin ang lahat ng ebidensya sa oras na mabigo ang misyon. At sa pagkakataong ito, ang misyon mo ay mabuhay, pero tila wala ka ng pagkakataon. Isang matalim na apoy ang sumiklab mula sa dulo ng baril ni Maya na panandaliang nagbigay ng liwanag sa silid. Ang pagyanig ng hangin sa bawat putok ay tila sampal ng kamatayan, ngunit sa isang iglap, ang katawan ni Lina ay kumilos ng may bilis na hindi inaasahan mula sa isang taong galing sa koma. Gamit ang kanyang saklay bilang sandata, buong lakas niyang iwinasiwas ito patungo sa mesa, dahilan upang tumalsik ang mga plato at baso, na lumikha ng isang kaguluhan sa pandinig na nagpalito kay Maya. "Marco, dapa!" sigaw ni Lina. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng pagkabasag ng mga kagamitan. Naramdaman ni Lina ang pagdamba niya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na yumakap sa maliit na katawan ng kanyang anak. Ang init ng katawan ni Marco at ang mabilis nitong pintig ng puso ay nagbigay kay Lina ng isang pambihirang lakas. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng bahay ay gumuho sa ilalim ng bigat ng isang puwersang hindi matitinag. Ang pagpasok ng mga tauhan ni Alejandro ay tila isang dambuhalang alon na tumangay sa kadiliman. Ang mga tactical flashlight ay tila mga espada ng liwanag na tumusok sa dilim. Nakita ni Lina si Jose na sa gitna ng kaguluhan ay pilit na gumagapang patungo sa bintana. Iniwan ang kanyang anak at asawa sa gitna ng kapahamakan. Ang kasakiman at kaduwagan nito ay naging malinaw na parang sikat ng araw. "Jose, saan ka pupunta?" sigaw ni Sandra na biglang lumitaw mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa isang sugat na natamo sa gulo. "Huwag mo akong iwan dito. Bitawan mo ako, Sandra. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo ako sinulsulan, sana ay nasa marangyang buhay pa ako." Ang boses ni Jose ay puno ng asidong paninisi, isang huling pagpapakita ng kanyang bulok na pagkatao. Sa kabilang panig, si Maya ay nakasandal sa pader. Ang kanyang baril ay nakatutok kay General Alejandro, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang mukha ng general ay tila gawa sa matigas na bato, walang bakas ng takot. "Tapos na ang laro, Maya," wika ng general. Ang bawat kataga ay may bigat ng isang pinal na hatol.
Ang protocol siyam ay hindi isang death warrant. Ito ay ang aking signal upang pasukin ang pasilidad na ito. Ikaw ang huling piraso ng puzzle na kailangan namin para buwagin ang organisasyong sumira sa buhay ni Lina. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Maya bago niya dahan-dahang ibinaba ang kanyang baril. Nakalimutan mo yata, Alejandro. Sa mundong ito, walang tunay na katarungan. May mga mas malakas pa sa atin na nagmamasid. Habang dinaraakip ng mga tauhan ni Alejandro sina Maya at Sandra, lumapit ang general kay Jose. Dinampot niya ang lalaki sa kwelyo, dahilan upang manginig ito ng husto at maihi sa sariling pantalon sa takot. Iniharap siya ng general kay Lina na ngayon ay dahan-dahang tumatayo habang karga ang umiiyak na si Marco. Lina, please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Jose, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. Nagawa ko lang yon dahil sa utang. Mahal kita, Lina. Alam mo yan. Tinitigan ni Lina si Jose. Sa mga matang yon, wala nang natitirang pag-ibig, wala nang natitirang sakit. Tanging isang malamig na kawalan. Dahan-dahang inilapit ni Lina ang kanyang mukha sa mukha ni Jose at sa isang mahinang bulong na tila isang sumpa. Binigkas niya ang huling hatol. Ang utang ay binabayaran, Jose. At ang utang mo sa akin ay hindi pera. Ito ay ang 10 taon ng buhay ko na ninakaw mo at ang bawat patak ng luha ng anak ko. Sisiguraduhin kong bawat araw mo sa kulungan, ang mukha ko ang makikita mo sa bawat anino. Inilayo ni Lina ang kanyang tingin at tumalikod, kasabay ng pagkaladkad ng mga pulis kay Jose na nagsusumamo at sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang tunog ng mga posas na naglalapat at ang pagsasara ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila isang magandang musika sa pandinig ni Lina. Ang tunog ng tunay na katarungan. Sa labas ng bahay, habang ang sikat ng buwan ay nagbibigay ng isang mapayapang liwanag, yumakap si Marco ng mahigpit sa kanyang ina. Mama, hindi na po ba tayo babalik doon? Hinalikan ni Lina ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa isang bukas na puno ng pag-asa. Hindi na, Marco. Malaya na tayo. Lumingon siya kay General Alejandro na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Isang tahimik na tango ang namagitan sa kanila. Isang pagkilala sa isang misyong natapos at sa isang pagkakaibigang dumaan sa apoy. Ang paghuhukom ay tapos na, ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Mani. Ang amoy ng alat mula sa dagat at ang banayad na haplos ng hangin sa madaling araw ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang naghuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa pampang ng isang tahimik na probinsya sa Batangas, kung saan ang bawat alon ay dahan-dahang humahalik sa buhanginan, nakatayo si Lina. Wala na ang hospital gown, wala na ang mga jacket na puno ng bakas ng digmaan. Ngayon, suot niya ay isang simpleng puting damit na sumasabay sa ihip ng hangin. Isang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa abo ng kataksilan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang guhit ng kulay kahel at lila. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang larawan, ang larawan ng kanyang kasal, 10 taon na ang nakalilipas. Sa larawang yon, nakangiti siya ng tapat, puno ng pangarap, habang si Jose ay nakatingin sa kanya ng may mapagpanggap na pag-ibig. Sa loob ng mahabang panahon, ang papel na ito ang naging hawla niya. Dahan-dahan, inilabas ni Lina ang isang lighter. Sa isang maliit na kislap ng apoy, sinimulan niyang silaban ang gilid ng larawan. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mga mukha ng nakaraan, kung paano maging itim na abo ang mga pangakong napako. Habang tinatangay ng hangin ang mga labi ng larawan patungo sa dagat, naramdaman ni Lina ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Hindi ito ang pagpapatawad na nagpapalaya sa nagkasala. Ito ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pananatili ng matagal sa isang maling pag-ibig.
Mama, tignan niyo po. Ang ganda ng shell na nahanap ko. Ang boses ni Marco ay tila isang matamis na musika na pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Nakita niya ang kanyang anak na tumatakbo sa pampang, puno ng sigla at walang bakas ng takot na naranasan nito sa kamay ni Jose. Lumapit ang bata at iniabot sa kanya ang isang makinang nakabibi. Ngumiti si Lina, isang tunay at malalim na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Napakaganda, Marco, katulad ng bagong simula natin. Bulong ni Lina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Narinig niya ang mahinang tunog ng paglalakad sa buhanginan mula sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na presensya na nagbigay sa kanya ng proteksyon sa gitna ng unos ay narito na naman. Si General Alejandro, na ngayon ay hindi nakasuot ng kanyang uniforme kundi isang simpleng polo shirt, ay tumayo sa kanyang tabi. Nabalitaan mo na ba? Mahinang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng katahimikan ng madaling araw. Si Jose at Sandra ay formal ng hinatulan ng korte, habang buhay na pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay at malakihang embezzlement. Si Maya naman ay nakikipagtulungan na sa mga awtoridad para ituro ang iba pang kasapi ng organisasyon. Tumango si Lina, ngunit ang kanyang paningin ay nanatili sa abot-tanaw. Salamat, Alejandro, pero sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin kung nasaan sila. Ang mahalaga ay wala na sila sa bawat paghinga ko. Lumingon ang general kay Lina. Ang kanyang mga mata ay may halong paghanga at isang damdaming matagal na niyang itinatago. Ano nang plano mo ngayon, Commander? Ang unit ay laging bukas para sa iyo. Ang bayan ay kailangan pa rin ng isang tulad mo. Isang banayad na iling ang isinagot ni Lina. Tumingin siya kay Marco na muling naglalaro sa malayo. Ang misyon ko sa ngayon ay maging isang ina, Alejandro. Gusto kong makita ang anak ko na lumalaking malaya at puno ng pag-asa. Gusto kong maranasan ang katahimikang ipinagkait ko sa sarili ko sa loob ng maraming taon. Hinawakan ni Alejandro ang balikat ni Lina. Isang hawak na puno ng respeto at isang tahimik na pangako. Kung gayon, hayaan mong bantayan ko ang katahimikang yon. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang kaibigan na handang maghintay kung kailan ka muling magiging handang magbukas ng iyong puso. Hindi sumagot si Lina, ngunit hindi rin niya inalis ang kamay ng general. Sa halip, hinayaan niya ang init nito na magbigay ng panibagong pag-asa. Ang pag-ibig ay maaaring nakasugat sa kanya ng malalim, ngunit ang pagkakaibigan at katapatan ang dahan-dahang nagtatahi sa kanyang wasak na pagkatao. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong karagatan, napagtanto ni Lina ang tatlong bagay. Una, hindi kailanman naging kahinaan ang pagiging isang asawang nagmamahal. Ang tunay na kahinaan ay ang kawalan ng konsensya ng mga taong nanakit sa kanya. Pangalawa, ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa bawat araw na pinipili mong maging masaya sa kabila ng sakit. At pangatlo, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa piling ng mga taong handang manatili sa tabi mo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na pagpapahalaga. Huminga ng malalim si Lina, nilanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang kwento ng kanyang pagiging biktima ay tapos na. Ngayon, ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay hindi na bakas ng isang tumatakas, kundi marka ng isang babaeng muling nagmamay-ari ng kanyang tadhana. Halika na, Marco. Marami pa tayong gagawing alaala. Tawag ni Lina sa kanyang anak. Habang naglalakad ang mag-ina palayo sa pampang, kasunod si Alejandro. Ang dagat ay dahan-dahang binura ang kanilang mga yapak sa buhangin. Tila ba sinasabi na ang bawat dumi ng nakaraan ay tuluyan ng nalinis at ang hinaharap ay isang malinis na pahina na handa ng sulatan ng bagong kabanata ng pag-ibig at pag-asa.